At punta naman tayo sa Manila Hotel kung saan umuulan na naman ng mga pangako ang mga kumakandidato. Live mula sa 10th City, nasa frontline ng balitang yan, si Mon Gualvez. Mon, sino-sino na ang mga naghain ng COC? Cheryl, magkahalong mga re-electionists, may mga first-timer at hindi pa rin nawawala yung mga gustong sumubok ulit. Matapos nga silang madisqualify sa mga nagdaang eleksyon, yan ang mga naghain ng kanilang kandidatura para sa unang araw ng filing ng Certificates of Candidacy para sa pagkasenador at party list. At kasabay nga niyan, talagang kaliwat kanan muli ang mga pangako sakaling sila raw ay makatakbo at manalo. Wala pang alas 8 ng umaga, nakaabang na agad sa labas ng 10th City ng Manila Hotel ang mga kandidato sa pagkasenador at kinatawan ng party list para sa 2025 midterm elections. Una sa pila, si Agri Party List Congressman Wilbert Lee na susubok sa Senado sa ilalim ng partidong Aksyon Demokratiko. Sakaling pala rin, ipaglalaban daw niya ang libreng gamot at pagpapagamot. Mawala yung takot at pangamba ng bawat Pilipino sa pagkakasakit. Pong dahilan kung bakit po napakarami po nating mga kababayan ang ayaw kung magpadala sa ospital, nakaratay lang sa bahay dahil po pag nadala sa ospital, walang pambayad sa ospital. Kasama naman ng ilang kaalyado sa politika mula sa Cavite at Caloocan, muling tatakbo sa pagkasenador si Francis Tolentino. Kabilang si Tolentino sa senatorial slate ng Administrasyong Marcos. Maaalalang isa rin siya sa mga inendorso noon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. I still hold President Duterte in the highest esteem. There's no bad blood, so to speak. I still respect him. What I did was not just a mere political decision. It has to be something aligned with my personal principles. Ang presidential candidate naman noong 2022 na si Dr. Attorney Jose Montemayor, itutuloy daw ang paglilingkod bilang senador na tututok sa kapakanan ng mga health worker. Kahit naman noon, malaki rin ang chance kung talagang nabilang lang na maayos. No? Pero ngayon, mas malaki ang advantage dahil nakilala na po ako. No? Hindi rin naman nawala ang mga independent candidate na gusto ring maging senador. Gaya ng electrician carpenter na si Alexander Encarnacion na susugpuin daw ang krimen at korupsyon gamit ang sariling imbensyon. Sa laser ko, Super Fortress, yung pong na-invento po natin, na narehistro po sa National Library, kayang-kaya pong wakasan ng laser ko, Super Fortress, ang crimes and corruption in real time po. Ang vlogger na si Mark Gamboa, fake news naman ang lalabanan oras na maging senador. Andyan din ang mga returning senatorial aspirant gaya ni Animal Welfare Advocate Norman Marquez, security guard na si Phil De Los Reyes at ang matagal ng sumusubok kumandidatong si Daniel Magtira. Sa party list race, muling susubok na makabalik sa Kongreso ang Buhay at Bayan Muna na parehong natalo noong 2022. We will maintain a Buhay party list, pro-life, pro-family group of people. We shall be protective of the Catholic Church. Re-electionist din ng Kabayan, AGAP at ACT-CIS party list. Habang gusto naman makakuha ng pwesto ng Ako OFW, ang Bombero ng Pilipinas at Kamanggagawa party list groups. Sasabak din ang motocross vlogger na si Norris Okamoto bilang first nominee ng Lingap party list. Ayon sa COMELEC, matiwasay naman ang unang araw ng COC filing. Cheryl, para sa unang araw ng filing ng COC, umabot sa 17 ang nagpakita ng kanilang interes sa pagkasenador habang 15 naman sa party list. Para sa mga kakandidato na magpa-file pala ng kanilang mga COC sa mga darating na araw, muling paalala po ng COMELEC, mahigpit nila ipinapatupad itong limitadong bilang ng mga pwedeng isamang companion o makakapasok nga sa loob kasama ng kandidato. Yan ay nasa 4 lamang po nakasabay ng kada kandidato papasok dito sa loob ng 10th City sa Manila Hotel. Cheryl. Maraming salamat, Mon Gualvez. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.